So, dito, ang dapat na inilagay mo dyan ay NG. Bakit? Kasi nagtatapos sa katinig at kailangan mo siyang iduktong maraming kanin. Sa pangalawa naman, nagtapos sa O. O ay patinig pa rin. Kaya ang ilalagay mo dyan ay gintong kutsara. Ayan. So, tama yung pangatlo at pang-apat kasi mahiyain, isang salita na siya, dinuktungan lang ng G. Makapal, katinig yung L sa makapal, kaya idinuktong mo ay na. Klaro po? Okay, malinaw. Next naman po ay may tinatawag tayong mga pantukoy. Ang mga pantukoy ay mga katagang ginagamit sa Pilipino upang ipakilala o tukuyin ang isang pangalan. So, ito yung ang mga, si, sina, ni, nina, kay, kina. Halos pare-pareho lang naman sila, pero madalas ginagamit mo sila sa maramihan, sa isahan. Halimbawa, ang ginagamit mo kapag kaisahan lang, yung pangalan. Ang mga kapag ka maramihan. Ganun din yung mga maramihan din. Halimbawa, ang pinuno ay naglilingkod. Ano yung pangalan? Pinuno. So, dahil isa lang yung tinukoy natin na pinuno, gagamit ka lang ng ang. Okay? Pero kung marami yung tinutukoy mong pinuno, ang mga. Okay po. Sa maramihan naman, ang mga mag-aaral ay nagtulong-tulong. Dahil ang tinutukoy mong mag-aaral ay marami, kaya gumamit ka ng ang mga. Pero kapag isang mag-aaral lang yung babanggitin mo, gagamit ka lang ng ang mag-aaral. Sa pangatlo naman, mga, ginagamit din siya sa maramihan, pero bakit walang ang? Kasi hindi naman din natin siya nakita sa unahan ng pangungusap. Nakakita ako ng mga ibon, mga. Kasi ibig sabihin, marami yung nakita mong ibon. Okay, yan lang ba? Ito naman, si at sina. Si kapag ka isang pangalan lang, sina kapag ka marami. Si Maria ay mabait. Isa lang yung pangalan, yung Maria. Sina naman, kapag ka maramihan, sina David at Julia ang nanalo. So, dalawa, David at Julia. Sumunod naman, ni at nina, ganun din. Ni kapag kaisahan. Pangalawa, nina kapag ka maramihan. Ang libro ni Ana, Ana. Ang bahay nina Pedro at Juan, nina Pedro at Juan. Kay naman, isahan din, kina naman kapag kamaramihan. Ibinigay ko ito kay Sam. Kanino mo binigay? Kay Sam. Ayan. Pumunta ka kina Lito. Saan ka pupunta o kanino ka pupunta? Kina Lito. Bakit? Bakit ma'am? Isa lang yung Lito, isa lang yung nakalagay na pangalan. Bakit kina yung ginamit mo? Sapagkat tumutukoy ito sa pupuntahang Lito, maaring yung bahay sa pupuntahan niya ay marami pang kasama si Lito. Kuha po? Okay, next. Ang sumunod naman ay ang pangawing. Ang pangawing ay nag-uugnay sa paksa at panag-uri sa isang pangungusap. So, gumagamit tayo dito ng I. Yung pangawing, kumbaga sa Ingles, ito yung tinatawag nating linking verb. Pag sinabi natin paksa, ito yung simuno. At kapag sinabi natin panag-uri, ito yung tinatawag nating predicate. So, subject at predicate. Ayan. So, pag sinabi nating subject, ito yung mismong pinag-uusapan. Ngayon, yung predicate naman, ito yung nagbibigay ng impormasyon tungkol sa paksang pinag-uusapan natin. Halimbawa, si Ben ay nanggaling sa palengke. Ano yung subject? Si Ben. Ngayon, ano yung inuugnay niya? Yung nanggaling sa palengke. Yung nanggaling sa palengke ay nasa panag-uri. Kasi nagbibigay tayo ng impormasyon tungkol sa paksang si Ben. Kuha po. Sumunod naman ay ako ay kumain ng sorbetes. Ano ang paksa? Ako. Ano ang
panag-uri o nagbibigay ng impormasyon tungkol sa paksang ako kumain ng sorbetes. Pangatlo naman ay ang ibon ay umaawit. Ang paksa ay ang ibon at ang panag-uri diyan ay umaawit. So, madalas ginagamit natin ang pangawing o linking verb sa isang pangungusap. Next naman na pag-uusapan natin ay yung mga pangungusap na walang paksa. Kapag sinabi natin mga pangungusap na walang paksa, ito yung hindi natin nilalagyan ng simuno at panag-uri, pero meron pa rin siyang ipinahihiwatig o mensahe. So, meron tayong existential, modal, pamanahon. Yung pamanahon, mahati pa siya sa dalawa, phenomenal saka temporal. Pang-apat ay maikling sambitla, pang-lima ay panawag, at ang pang-anim natin ay formulasyong panlipunan. Ayan. So, una, existential. Pag sinabi nating existential, ito ay nagpapahayag ng pagkamayroon o ng kawalan ng isa o higit pang tao, bagay at iba pa. So pag sinabi natin existential, ang pinaka-clue natin, pagkakaroon o pagkawala. Okay, wala pang supply. Meron laman ang pitaka. Walang pagkain sa lamesa. So wala siyang simuno o panaguri, pero alam natin yung ibig niyang ipahiwatig. Alam natin na yung pangungusap na yun, halimbawa wala pang supply. So, nagpapahayag na ng kawalan. Meron laman ng pitaka, pagkaroon. Walang pagkain sa lamesa, pagkawalan. Okay? Pinapahayag na walang pagkain. Okay? Next naman po ay modal o modal. Pag sinabi natin modal, ito ay nangangahulugan ito ng gusto, nais, pwede, maaari, dapat o kailangan. Halimbawa, pwedeng sumama, maaari ba? So, sa modal, pinapakita mo yung kagustuhan mo na ano. Halimbawa, pwedeng sumama, kagustuhan mong sumama. Okay? Maaari ba? Halimbawa, maaari bang magsalita? Maaari ba akong sumama? Ayan, kagustuhan mo. Kuha po. Sumunod naman po ay pamanahon. Again, ang pamanahon ay nagsasaad ng oras, kalagayan, o uri ng panahon. Ma'am, magkaiba po ba to sa pang-abay na pamanahon? Opo, magkaiba po yun. Okay? Kasi pag sinabi nating pamanahon dito, under siya ng pangungusap na walang paksa na merong dalawang uri. Ito ay ang phenomenal at temporal. Pag sinabi natin phenomenal, ito yung tumutukoy sa kalagayan o pangyayari saan? Sa kapaligiran mo o sa kalikasan mo. Ibig sabihin, nangyayari siya dahil may kinalaman siya sa kalikasan o sa kapaligiran. Halimbawa, umuulan, bumabagyo. So, nangyayari siya dahil sanhi ng kalikasan or sanhi ng kapaligiran mo. Okay? So, ang pamanahon dito na phenomenal ay maaaring nagsasaad siya saan? Kalagayan o uri ng panahon. Pag sinabi naman nating temporal, nagsasaad ng mga kalagayan o panahon na panandalian lamang. Ibig sabihin, temporal, temporary. Okay? Hindi magtatagal. Halimbawa, umaga na. So may eksaktong oras lang o may limitadong oras lang para doon. Umaga na, mamaya hapon na, mamaya gabi na, 2:00 na. At kaarawan ko na. Ayan. So yan yung mga temporal kasi panandalian lamang. Kuha po. Ayun po yung pagkakaiba nila ha. Sa temporal, madalas kalagayan din, panahon din, saka oras. Sumunod naman ay sambitla. From the word sambitla, sambit, bigkas, la, ibig sabihin, nabibigkas mo ng biglaan. So, itong mga sambitla na to ay gumagamit ka lang ng iisahin o dadalawahin pantig na nagpapahayag ng matinding damdamin. Pag sinabi natin pantig, ito yung tinatawag nating mga syllables. Okay, halimbawa, aray, aray. So, ilang pantig siya? Dalawa.
Sabi natin, ang sambitla ay iisahin or dadalawahin pantig. Halimbawa, o kaya, aray, grabe, wow. So, yon ay mga sambitla. Nabigkas mo ng biglaan. At sinasabi natin ito na ginagamitan ito or nagpapahayag ito ng matinding damdamin. Pag sinabi natin matinding damdamin, halimbawa, nagulat ka, masaya ka, natatakot ka. Ayan. Panglima naman ay ang panawag. Pag sinabi natin panawag, tinatawag din natin ito sa Ingles na vocative. Ito yung iisahing salita o panawag na pangkamag-anak. Halimbawa, Leia, kuya, ate, nanay, lola. So, mga panawag siya. Walang paksa, pero alam mo na under siya ng pangungusap na walang paksa, pero alam mo na may tinatawag ka. Sino? Halimbawa, kuya. Okay, yun na yun. Then, ang panghuli ay ang formulasyong panlipunan. Pag sinabi natin formulasyong panlipunan, ito naman ay gumagamit tayo ng mga pagbati, nagbibigay galang tayo, at ito pa yung mga nakagawian na sa lipunang Pilipino. Paggamit din natin, halimbawa po, so yun ay nagbibigay ng galang sa mga nakakatanda. Halimbawa, makikiraan po, salamat po, magandang hapon po, magandang umaga po, o mga pagbati, di ba? Ayan, opo, paggalang. Kapag may dalawang taong nag-uusap, di ba? Ano yung mga nakagawian na natin? Pag may dalawang taong nag-uusap, tapos dadaan ka, hindi ka basta-basta dadaan. Sasabihin mo, makikiraan po. Yan ay mga formulasyong panlipunan. Klaro po? Malinaw po. Okay. So, sa paglalahat natin dyan, ito yung mga clue natin. Existential, kapag ka nagpapahiwating na pagkamayroon o kawalan. Modal, kapag ka may gusto ka, may nais ka, or may pwede, maaari, dapat o kailangan. Pamanahon naman ay nagsasaad ng oras, kalagayan o uri ng panahon pero nahati sa dalawang uri. Ito yung phenomenal na phenomenal dahil kalagayan o pangyayari sa kalikasan o kapaligiran. Temporal naman, kalagayan o panahong panandalian lamang. Maikling sambitla naman kapag iisahin o dadalawahing pantig lamang or syllables lamang yung nababanggit pero may matinding damdamin. Panawag naman kapag iisahing salita o panawag sa mga kamag-anak mo. Formulasyong panlipunan naman kapag ikaw ay bumabati. Magandang umaga po. Nagbibigay galang. Opo. O kaya, yung mga nakagawian na natin, makikiraan po. Ayan. So, malinaw po? Kung malinaw, subukin natin ulit. Tukuyin alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa pangungusap na walang paksa. Hindi kabilang ha? Okay. Kung ang sagot mo ay letter B, tama ka. Bagong taon na, maaraw, walang tao, sila po ay mga pangungusap na walang paksa. Ang letter B na maganda ang damit na iyan ay mabibilang siya saan? Sa pangungusap na mayroong simuno at mayroong panag-uri. Naintindihan po? Malinaw po ba? Okay, sige. So ngayon naman, ang pag-uusapan natin ay ang kayarian ng salita. So sa kayarian ng salita, meron tayong tinatawag na payak, may lapi, inuulit, at tambalan. Okay. So pag sinabi natin payak, binubuo lamang ito ng salitang ugat. Ibig sabihin, wala tayong mga panlaping ginamit. Ito na mismo yung tinatawag nating root word. Sakit, tulog, babae, puno, or puno. Kapag may lapi naman, ito yung mga salitang binubuo ng mga salitang ugat, so meaning to say, payak, pero nilalagyan mo siya ng mga panlapi. Halimbawa, in, nag, na, man, mag,
hin, at had. So, ilan lang yan sa halimbawa ha, hindi lang, ayan. So, halimbawa, yung sakit, dinagdagan mo ng panlaping ma. So, masakit. Yung tulog sa payak, ginawa mong natulog. Panlapi yung na. Yung basahin, may panlaping hin. At yung huli, sumulat. Ayan. So, mga may lapi sila. Bakit? Kasi nilalagyan mo ng mga panlapi. Pangatlo naman ay yung salitang inuulit. Pag sinabi nating inuulit, ito yung pag-uulit ng bahagi o nung mismong buong salita. Halimbawa, gabi-gabi, pantay-pantay, mataba-taba. Ayan. So, mga salitang may pag-uulit. Pang-apat naman, yung tambalan. Ang tambalan ay binubuo ng dalawang salitang pinagsama para makabuo ng bagong salita. Ibig sabihin, yung mga salita na yon, meron silang kahulugan kahit magkahiwalay sila. Pero pag pinagtambal mo, nagkakaroon ka ng panibagong kahulugan. Halimbawa, silid. Pinagtambal mo o tinambal mo sa aklatan. So, panibagong kahulugan na yun. Ibig sabihin, silid aklatan, library, di ba? Balat. Tapos, itinambal mo siya sa sibuyas. Balat sibuyas na ang panibagong kahulugan ay sensitibo. Dalaga. Bukid. Dalagang bukid. Ibig sabihin ay isang uri ng o isang klase ng isda. Di ba? Yan. O kaya ay dalagang nakisa bukid. Ayan. So, may tanong po? Malinaw po. Okay. So, yan po yung tinatawag nating kayarian. Ngayon, alamin natin, tukuyin alin sa mga sumusunod ang naiiba. Ang hinahanap natin, guys, naiiba ha. Okay. Basa, makalat, utos, laro. Ang naiiba dyan ay letter B. Kasi ang basa, utos at laro ay mga payak na salita. Pero ang letter B, makalat, ay salitang may lapi. Kung gagawin ko siyang payak, ang matitira lang dyan dapat ay kalat. Naintindihan? Okay. So, malinaw. Next naman po, mga panlapi. So, under ng may lapi, may tinatawag tayong mga panlapi. Meron tayong meron tayong 5 panlapi. Unahin natin ang unlapi. Unlapi ay ginagamit mo siya at ikinakabit mo siya sa unahan ng salitang ugat. Unlapi, meaning to say, una. Okay? So, halimbawa, yung inom. Ang salitang ugat natin ay inom. So, magkakabit tayo ng unlapi. So, unlapi inilalagay natin sa unahan. So, uminom. Kuha po. Inom, salitang ugat. Uminom ay kilos na nagpapakita na uminom or katatapos lang niyang uminom. So, gumagamit tayo ng unlaping Okay? Pangalawa, sama. Ano kaya sa palagay nyo? Pagka-unlapi. Pa rin ba? Hindi. So, ito ay kasama. Ayan. Pangatlo, bigay. Ano kaya pwedeng panlapi natin dyan o unlapi natin dyan? Kabigay? Umbigay? Hindi. Pwedeng nagbigay, pwede ring magbigay. Ayan. So, kung mapapansin nyo, ang unlapi, ulitin ko lang, madalas inilalagay natin siya sa unahan ng salitang ugat. So, yung mga nakaitim, yun yung mga panlapi. Number 2, gitlapi, inilalagay naman natin siya o ikinakabit naman natin siya sa gitna ng salitang ugat. Meaning to say, pinaghihiwalay natin yung salitang ugat. Kagaya nito, sayaw, sumayaw. Diba? Yung panlaping ginamit natin. Hiniwalay natin yung S at ayaw. Kaya idinikit natin siya sa gitna mismo ng salitang ugat.
Pangalawa, kanta. Ano kaya? Gitlapi tayo ha, gitlapi. Kumanta. Ayan, very good. Next naman, pisa. Pinisa. Ayan, in ang ginamit nating panlapi. Nakakasunod po? Okay. Kung may unlapi na tayo, may gitlapi na tayo, may clue naman dyan, una, git. Gitna. Ano kaya yung sunod? Hulapi or inilalagay natin sa hulihan ng mga salitang ugat. Halimbawa, punas, punasan, balik, balikan. Okay, nasaan naman ang hulapi? Nasa dulo. O, try natin to isa. Dagan. Daganan. Ayan, very good. Next naman, number 4, kabilaan. Ang kabilaan naman ay inilalagay natin sa maaaring sa unahan at sa hulihan. Pero may ilang mga panlapi na inilalagay ito sa unahan at sa gitna at sa hulihan. Yon, may mga ganon. Halimbawa, dito, ang ipapakita ko lang mga halimbawa ay puro nasa unahan at nasa hulihan. Sayaw, magsayawan, mag at an, nasa unahan at nasa gitna. Kanta, magkantahan, mag at han ulit. Dito kaya, sikap. Ano kaya yung pwedeng ilagay natin na panlapi sa unahan at hulihan? Pagsikapan. Ayan. Pagsikapan. Pag at an. Okay na. Sabi ko 5 yung uri ng panlapi natin. So, meron na tayong una, may gitna, may hulihan, may kabilaan. Ngayon, meron din namang laguhan. Ito yung mga panlaping meron na sa unahan, meron pa sa gitna, meron pa sa hulihan. Okay, ng salitang ugat. So, ano na talaga to, 3 na. Matindi to. Pero kakaunti lang yung mga ganitong salita. Halimbawa, yung sikap. Pwede natin siyang lagyan ng gawing laguhan. Pag sumikapan. Sigaw. Ipag sumigawan. Klaro po? Okay po tayo. Eto kaya, dugo. Hirap, di ba? Mababago yung kahulugan yan. Kanina, dugo lang yan. Pero ngayon, pwede mo siyang gawing laguhan, magdinuguan. Ayan, magdinuguan. Nakakasunod po? Malinaw po? Okay, so sana ay hindi ako masyadong mabilis. Sana ay nakakasunod pa ang ilan o ang karamihan sa inyo. But anyway, kung hindi man makasunod, ay ulitin ko lang, pwede nyo akong kontakin, i-message sa aking Facebook account na Lady Ann Marcelo. At magpakilala lamang kayo na isa kayo sa umattend ng free review na to para sa college entrance exam. Ayan. So next naman po ay ang tayutay. Ang tayutay ay tinatawag din natin sa Ingles na figures of speech. Okay. So, ano-ano ba yung mga tayutay? Sa totoo lang, napakaraming tayutay. Kung ilalahat natin yung mga tayutay ngayon, ay mahihirapan tayo. Kaya yung mga common or karaniwang ginagamit lang talaga ang ibibigay ko. Pag sinabi nating tayutay, ito ay isang matalinghagang paraan ng pagpapahayag na sadyang lumalayo sa karaniwang paggamit ng mga salita upang gawing mabisa, makulay at kaakit-akit ang pagpapahayag. Alam nyo ba na ang tayutay din ay madalas ginagamit din natin ito kapag gumagawa tayo ng isang tula. Okay? Pero again, hindi lang siya doon natin ginagamit. Sabi ko, madalas. So, ang tayutay ay hindi literal. Okay? From the word matalinghaga, ibig sabihin, kailangan mo pang mag-isip. So, hindi literal na ibinibigay sa atin yung kahulugan. Okay? So, yun. Unang tayutay na pag-uusapan natin ay ang tayutay na pagtutulad o yung tinatawag natin sa Ingles na singing. Yung tayutay na pagtutulad, ito ay naghahambing siya ng dalawang magkaibang bagay. So may dalawang magkaibang bagay, pinaghahambing natin siya.
Pero sa pagtutulad, meron tayong mga panandang salita na ginagamit tulad ng paris ng, kawangis ng, tila, sin, sim, magkasing, at magkasing. Okay, so again, pag sinabi natin pagtutulad, meron tayong clue or mga panandang salita. From the word pagtutulad, tulad ay isang panandang salita. Okay? So, ito yung halimbawa natin. Tila may daga sa dibdib si Mark. Okay. So, ano yung ginamit natin na pananda? Yung salitang tila. Na ano bang ibig sabihin ng tila may daga sa dibdib si Mark? Ano yun? Literal ba na may daga sa kanyang dibdib? May nakalagay bang daga sa kanyang dibdib? Hindi. Ibig sabihin ay kinakabahan si Mark. Kuha po. Kasi pag may daga, ibig sabihin, di ba pag daga, ang ligalig, ang gulo, patakbo-takbo. So, ibig sabihin, ang bilis ng kabog ng kanyang dibdib. Kuha po. Ano po yung dalawang bagay o magkaibang bagay na pinaghambing natin? Yung dibdib ni Mark at yung daga. Kuha? Okay. Pangalawa, pagwawangis. Ang pagwawangis sa Ingles tinatawag nating metaphor. Ang pagwawangis sa kapagtutulat ay parehong naghahambing ng dalawang magkaibang bagay. Again, ang pagwawangis at pagtutulad ay parehong naghahambing ng dalawang magkaibang bagay. Pero ano yung kaibahan nila? Sa pagwawangis, hindi ka gumagamit ng mga salita or mga panandang salita. Okay? So, wala yung tila, wala yung kawangis, wala yung kaparis, kasi dito, direktahan mo ng inihahambing, wala ka nang ginagamit na mga pananda. Halimbawa, kanina, tila may daga sa dibdib si Mark. Pagtutulad yan. Ngayon, kung gagawin natin siya pagwawangis, ididirekta natin yan. Pwede nating alisin ang salitang tila. Magiging ano na siya, may daga sa dibdib si Mark. So, naging pagwawangis na siya kasi direktang inayahalin tulad or inihahambing mo ang dibdib ni Mark sa isang daga. Kuha po, nang ibig sabihin ay ikaw ay ano, kinakabahan. Malinaw po? Naintindihan po? Okay. Next naman po ay matigas na bakal ang kamao ng boksingero. Ano ang dalawang bagay na pinaghambing muna natin? Yung bakal at yung kamao. Okay? So, matigas na bakal ang kamao ng boksingero. Yan ay pagwawangis. Bakit? Kasi wala tayong ginamit na mga clue or pananda. Ano ang ibig sabihin natin yan? Ibig sabihin, kakaiba siya manuntok, matigas yung kanyang kamao. Ngayon, kaya ba natin siyang gawing pagtutulad? Opo. Kaparis ng matigas na bakal ang kamao ng boksingero. O kaya, ang kamao ng boksingero ay katulad ng matigas na bakal. Naintindihan? Klaro po? Again, pagtutulad, mayroon kang mga pananda. Pagwawangis naman, direkta na ang paghahambing o paghahambing mo sa dalawang magkaibang bagay o salita. Klaro? Okay, next naman, pagmamalabis. Ayan. So, ano nga ba yung pagmamalabis o hyperbole or hyperbole sa Ingles? Ito ay ang pagpapasidhi ng kalabisan o kakulangan ng isang tao, bagay, pangyayari, kaisipan, damdamin, at iba pang katangian, kalagayan, o katayuan. So, dito, sa pagmamalabis naman, pinapalabis mo or pinapakulang mo ang ang isang pangyayari, ang isang tao, ang isang bagay, o isang damdamin. Halimbawa, namuti na ang buhok ko o namuti ang kanyang buhok kahihintay sa'yo.
Ilang oras ba nag-intay? Isang oras lang naman. Nakakaputi ba ng buhok? Hindi. Ibig sabihin, ginamit yung word na namuti ang kanyang buhok kahihintay sa'yo. Ibig sabihin ay ang tagal na niyang naghintay. So, pinapalabis niya yung yung damdamin ng isang tao na nag-iintay siya ng matagal sa'yo to the point na namuti na yung kanyang buhok. Pangalawang halimbawa, umuusok ang ilong ni Michael sa sobrang galit. So, ano yung salitang ginamit natin para mapalabis yung galit ni Michael? Yung salitang umuusok. Ayan, ibig sabihin, galit na galit si Michael. Ayan. Next naman ay ang pagtatao o tinatawag din nating pagsasatao. Sa Ingles, personification. Oh, sorry, personification. Pwede rin pala sa Filipino ang personification. So, dito, ginagamit ito upang bigyang buhay ang mga katangiang pantao. So, yung katangian ng tao, kagaya ng talino, ng gawi, yung kilos, ibinibigay natin sa mga bagay na wala namang buhay. Okay, ano yon? Halimbawa, nagtago ang buwan sa ulap. Ano yung kilos ng tao? Yung nagtago. Ngayon, sino yung gumawa ng kilos? Yung buwan. Nagtago ang buwan sa ulap. Ibig sabihin, naharangan ng ulap yung buwan. Okay? So, mas dumilim pa. Pangalawa, ang mga bituin sa langit ay kumikindat sa akin. Ano ang katangian ng tao? Kumikindat. At kanino mo siya ibinigay? Sa bituin. Anong ibig sabihin? Kumikindat, ibig sabihin, nagniningning. Okay, so meaning, maraming bituin sa kalangitan. Nakuha po? Okay. Next naman, na pag-uusapan natin ay ang mga tanong na ito. Ayan. So, subukin natin. So, yun yung mga tayutay na common or mga madalas na lumalabas sa entrance examination. Ngayon naman, subukin natin ito. Tukuyin ang tayutay na ginamit sa pangungusap. Sumasayaw ang mga dahon sa pag-ihip ng hangin. Pagtutulad, pagwawangis, pagmamalabis, pagsasatao. Okay. Letter D, pagsasatao o tinatawag nating personification kasi ibinigay mo ang katangian ng tao sa isang bagay na wala namang buhay. So, ang pinaka-clue natin para malaman natin na, okay, pagsasatao to. From the word pagsasatao, katangian. Ayan. Minsan kasi gumagamit ako ng mga pananda para mas madali kong maintindihan at mas madali kong masagutan ang isang tanong. Ayan. Next naman, number 2, ang puso niya ay bato. Hindi yan si Bato Ibang bato yan. Hindi si Bato de la Rosa. Ang puso niya ay bato. Ano kaya? A. Pagtutulad, B. Pagwawangis, C. Pagmamalabis, o D. Pagsasatao. Ang tamang sagot dyan ay letter B. Bakit? Kasi may dalawa tayong bagay na pinaghahambing, yung puso at yung bato. Ibig sabihin matigas ang kanyang puso. Wala siyang awa. Pwede bang gawing pagtutulad? Pwede. Ang puso niya ay kagaya ng isang bato. Katulad ng isang bato. Kuha po? Malinaw po. Okay, may tanong pa po ba dyan? Okay na tayo. So, sumunod naman ay pansinin ninyo ito. Ito ay nakuha ko lamang din sa internet. Balarila o yung mga Balarila mula sa GovPH kung bakit dapat alam mo ang kaibahan ng mga salita. So, dito, alamin lang natin yung kaibahan ng nang at nang. So, nagbabago kasi yung kahulugan ng pangungusap depende sa nang o nang, lalo na kung nakasulat. Halimbawa, ano ba dapat? Manghuli ka ng nakahubad o manghuli ka ng nakahubad?
So, kapag ka nang na maikli yung ginamit mo, tingnan ninyo yung larawan. Ben, manghuli ka ng nakahubad. Ibig sabihin, ang uhulihin ni Ben ay mga taong nakahubad o walang damit. Pero, kung sa pagsulat, ang sinulat mo ay Ben, manghuli ka ng nakahubad. Ibig sabihin, si Ben, kailangan niyang manghuli. Pero walang alam kung, ay hindi tinukoy kung ano yung uhulihin. Then at the same time, manghuhuli siya, pero nakahubad siya. Paano manghuhuli si Ben? Nang nakahubad. So, pang-abay na siya, di ba? Nang nakahubad. Opo. So, magkaiba, di ba? Kaya, importante na malaman talaga natin kung ano-ano nga ba talaga yung dapat nating gamitin na salita. Kasi kapag hindi natin alam yung gamit ng mga salita na yon, maaari tayo magkamali. Sa pagbigkas, sa conversational na pag-uusap, maaaring pwede, pero kapag ka ito ay sa parang pagsulat, mas lalo tayong magkakamali. So, ito ang ilan sa mga salita. Bastong gamit ng salita, ang unahin natin ay yung nang at nang. So, kanina nakita ninyo yung halimbawa. Ngayon naman, ito pa yung karagdagan sa nang at nang. Okay. Ay, nang. Nang na mahaba, ginagamit natin siya bilang kasing kahulugan ng salitang noon. Halimbawa, ang una nating ginamit ay noong magkaroon ng pandemya, marami ang naghikahos na pamilya. So, kesa gamitin natin yung noong, gumamit tayo ng nang kasi ang katumbas ng noon ay nang. Okay? So, nang na mahaba po dyan ha. Number two, ginagamit din natin ito kapag inuulit ang salitang kilos. Pag salitang kilos, pandiwa. Pag sinabi natin inuulit, ito yung halimbawa, takbo ng takbo. Okay, ano yung kilos? Takbo. Inulit mo, takbo ng takbo. Sayaw ng sayaw. Ito sa halimbawa natin, tahol ng tahol ang alagang aso ni Ben. So kapag kapandiwa yung ginagamit natin at ito ay inuulit, kailangan ng na mahaba. Walang malilito ha, dapat mag-notes kayo kasi ito yung medyo part na tricky talaga, yung mga katanungan. So mas okay na meron kayong notes para mas madali ninyong mas maintindihan. Kasi isa sa mga practice ko talaga ay para mas madali kong maunawaan, mas madali kong matandaan yung mga pinag-aralan, nagno-notes ako. Kasi hindi ko man kabisado lahat, may nababalikan ako na parang, okay, napag-aralan ko to, naisulat ko to, ano nga ba yun? Ganyan. So, mas maganda na meron kayong notes talaga. Number three, ginagamit natin siya bilang pamalit sa salitang upang o para. Halimbawa, maglinis ka ng bahay nang matuwa ang iyong nanay. 'Di ba? Upang matuwa o kaya para matuwa ang iyong nanay. Bakit ka maglilinis ng bahay? Nang matuwa ang aking nanay, 'di ba? Ayan. Number four, ginagamit kapag inuulit ang, ito naulit na, sorry. Ginagamit natin kapag inuulit na ang salitang kilo. Sorry, naulit. Ayan. So, clear tayo ha. Dito naman, number 5, o 4 pa rin to, sumasagot sa tanong na paano ginawa ang kilos. Nagdasal ng taimtim si Leo. Yung paano ginawa ang kilos ay nasaan? Pang-abay. Okay? Na pamaraan. Paano nagdasal si Leo ng taimtim? Ayan. Next number, kapag katabi ng salitang maaga o tinatawag nating early. So, kapag kami nakita kang maaga, ang itatabi mo dyan ay nang. Okay? Kapag katabi siya ng maaga. Okay? Nagpasa si Leia ng proyekto ng maaga. Okay? So, ng maaga. Ang sumunod naman ay yung salitang nang. Okay. Ginagamit naman natin yung maikling nang kapag tanda sa tuwirang layon. Pag sinabi natin guys, tuwirang layon, ito yung tinatawag nating direct object. So sa English, meron tayong direct object saka indirect object. Sumasagot din ito sa tanong na ano, at kapag nang din,
sinusundan ito ng mga pangalan or noun. Halimbawa, kumain si Jeffrey ng pansit. Ano ang kinain ni Jeffrey? Pansit. At yung pansit ay isa ring pangalan na tumutukoy saan? Sa pagkain. Okay? Next naman, kinuha ng guro ang kanyang libro sa bag. Ano ang pangalan natin dito? Yung guro. Kaya, guro ay isang pangalan, so ang gagamitin natin ay nang na maikli. Again, madalas, ang nang na maikli ay ginagamit natin sa pangalan, samantalang ang nang na mahaba ay ginagamit natin madalas sa mga pandiwa at pang-abay. Klaro po? Okay. Nang na maikli din kapag nagsasaad ka ng pagmamay-ari o posesyon. Halimbawa, mahilig siyang kumain ng talbos ng kamote. Okay? So, ng kamote. Possession, ang talbos na tinutukoy dito ay talbos ng kamote. Pakikinggan ko ang talumpati ng kapatid ko. Kaninong talumpati yung pakikinggan mo? So, sa kapatid mo, possession. Ayan. Next naman, kapag tungkol sa oras at petsa or date. Halimbawa, gumigising ako tuwing ikapito ng umaga. So, anong oras? Pagka oras ng pinag-uusapan natin ng na maikli, lalo na kapag ito ay ginamit ng pa-word. Okay, ikapito ng umaga. Sa ikalima ng Oktubre ang aking kaarawan. So, petsa naman. So, ginagamit din natin yan sa oras at sa date o sa petsa. Nakakasunod po? Next naman, number 4, sumasagot siya sa tanong na kailan. So, hindi lang sa ano, kundi sa kailan. Halimbawa, umuwi ng tanghali si Nika. Kailan umuwi si Nika ng tanghali? Okay? So, sumasagot pa rin siya sa tanong na kailan. Kanina, sumunod, kailan. Ginagamit din ng nang kapag ang mga salita ay gumagamit ng ubod ng, saksakan ng, puno ng, particular na samaan sa itsura. Halimbawa, saksakan ng gwapo ni Joshua Garcia. Saksakan ng ganda ni, wala akong maisip. Saksakan ng ganda ni Andrea Brillantes. Ayan. So, yan yung halimbawa natin. Clear po tayo sa kaibahan ng nang at nang? Okay. So, again, mas maganda na magamit natin ito ng tama kasi nagkakaroon ng panibagong kahulugan at nababago yung kahulugan kapag nagkamali tayo. At madalas ito, yung mga pagkakamali natin na to, madalas nakikita natin ito sa paraan ng pagsulat. Kasi sa pagbigkas, pareho lang naman karamihan ng bigkas. Okay? Kagaya ng nang at nang. Pero may ilang mga salita pa rin na magkaiba ng bigkas, pero akala natin pareho sila ng kahulugan. Hindi. Kagaya nito, pahiran at pahirin. Okay. Parehong ginagamit na salita pero may angkop na gamit sila. Halimbawa, ang pahiran. Ang pahiran ay nangangahulugang lagyan. Ang pahiran mo ng langis ang kanyang paa. So, ibig sabihin, maglalagay ka. Samantalang ang pahirin, aalisin mo. Okay? Again, pag sinabi natin pahiran, naglalagay ka. Nagpuput into naglalagay ka. Samantalang ang pahirin, aalisin mo o tatanggalin mo, wipe off. Okay? Halimbawa, pahirin mo ang mga luha sa iyong mata. Alisin mo yung luha mo. Okay? Halimbawa dun sa kanina, pahirin mo ng langis ang kanyang paa. Mali ang gamit natin. Bakit? Kasi ginamit natin as pahirin. Okay? Dapat, kung maglalagay ka ng langis, pahiran. Kung magtatanggal ka, pahirin. Okay pa? Malinaw po tayo doon. Ano pa ba yung mga common nating mga salitang kala natin ay pareho lang? Bukod sa pahiran. Ito. Siguro ito. Operahan saka operahin. Okay. Pag sinabi natin operahan, ito yung tumutukoy sa tao
hindi sa bahagi ng katawan. Ibig sabihin, tao yung pinag-uusapan natin, hindi yung bahagi. Halimbawa, siya ay ooperahan sa paggamutan. So, yung tinutukoy na ooperahan ay siya. Halimbawa pa, si Ana ay ooperahan bukas. So, ang tinutukoy na ooperahan bukas ay sino? Si Ana. Kasi si Ana ay isang tao. Pero kapag ka ooperahin o operahin, ito ay tumutukoy sa tiyak na bahagi ng katawan. Kung ano yung ooperahin, ano yung kinakailangan gamutin. Halimbawa, ang bukol sa kanyang dibdib ay ooperahin. Ibig sabihin, yung bahagi ng bukol sa kanyang dibdib, yun yung ooperahin. Kuha po? Malinaw po. Again, operahan kapag ka tao ang tinutukoy. Operahin kapag ka tiyak, specific na bahagi ng katawan ang tinutukoy. Next naman po, subukan at subukin. Kanina kung mapapansin ninyo, karamihan ng mga tanong ko ay puro subukin. Minsan may mga sinasabi, subukan nga natin, subukin natin. So ano ba yung pagkakaiba nila? So pag sinabi nating subukan, ito yung malihim na pag-obserba or to see secretly. Kumbaga parang ikaw ay spy. Okay? Halimbawa, subukan natin tikman ang kanilang pagkain. So pag sinubukan mo tikman, nang hindi nalalaman, nag-i-spy ka lang. Halimbawa, subukan nga nating alamin kung alam natin to. Ganyan. Or kung makakalusot tayo dito. Pero kapag ka sinabi nating subukin, ito yung pagsisiyasat sa lakas. To test. Okay? Halimbawa, subukin mong gamitin ang kutsilyong iyan kung matalas. So, try mo nga kung matalas. Subukin mo nga kung matalas. Okay. So again, pag sinabi nating subukin, to test, sinusuri mo yung kalidad or yung quality. Kapag sinabi naman nating subukan, to spy, dito, pinagmamasdan mo yung kilos. Nag-o-observe ka. Okay? Clear po tayo. Halimbawa, yung subukan natin tikman ang kanilang pagkain, hindi mo pag-aari yung pagkain na yun. Sige, subukan mo. Kung pag tinikman mo ba yan, may makakakita ba? O wala? So, yun. Pero, pwede rin natin gamitin na subukin natin tikman ang kanilang pagkain. Ma'am, bakit? Kasi, depende sa context mo. Depende sa kung ano yung gusto mong iparating. Kapag ka ang gusto mo lang iparating ay titingnan lang natin, susubukan lang natin kung may makakakita at makakaobserba na may mawawalang pagkain or may mababawa sa pagkain nila, nag-i-spy ka lang. Tinitingnan mo lang kung ano yung magiging kilos nila. Pero kapag sinabi natin subukin natin tikman ang kanilang pagkain, na tinatest mo kung ano yung gagawin nila kapag nalaman nila wala na doon yung mga pagkain nila or nabawasan yung pagkain nila. So, nagagets po. Ayun po yun. Next naman ay walisan at walisin. Pag sinabi natin walisan, halimbawa, ito yung lagi sinasabi ng mga nanay natin eh. Anak, magwalis ka nga. Walisan mo nga yun, no? Anak, walisin mo nga yun, no? Ano ba talaga yung tama? Okay. So, pag sinabi nating walisan, ito ay tumutukoy sa lugar. Okay? Walisan natin ang ating silid-aralan. Ibig sabihin, yung buong silid-aralan, yung mawalisan mo. Kasi lugar eh. Lugar yung tinutukoy natin. Halimbawa, walisan natin yung kwarto. Walisan natin yung quadrangle. Walisan natin yung palengke. Lugar yung tinutukoy mo. Pero kapag sinabi mong walisin, tumutukoy ka lang sa bagay na aalisin mo. Halimbawa, walisin mo yung alikabok. Walisin mo nga anak yung dahon na nakakalat doon. Walisin mo nga anak yung balat ng candy sa lapag. Okay. So, meaning kasi, bagay na aalisin, walisin. Pag lugar ang pinag-uusapan natin, walisan.
Okay? Mas malawak. Walisin, may parte ka lang na aalisin. Okay po? Next, binasag saka nabasag. Ayan. So, binasag, meaning to say, sinadya mo. Okay, ginawa mo intentionally. Binasag niya ang baso sa sobrang galit. Nagawa mo yun kasi sinadya mo, kaya nabasag yung baso. Pero, kapag ka sinabi mong nabasag, eto yung hindi mo sinasadya or unintentional. Nabasag ang salamin dahil sa away nila. Okay. Dahil nag-away kayo, nakasalamin ka, nabasag yung salamin mo. Unintentional na mababasag yung salamin mo. O kaya, nabasag ang baso dahil nabitawan ko bigla. Ayan. Malinaw po? Clear po tayo? Nakakasunod pa ba? O masyado akong mabilis? Okay, kasi ang pangako ko naman talaga ay makatapos tayo ng 2 oras. Kaya sinisikap ko rin. Okay, next. Next naman ay ang pinto at pintuan. Ito yung pinaka-common mistake ng lahat. O, miski ako dahil minsan nalilito pa rin ako. Pinto at pintuan. Okay, tingnan nyo yung larawan. Tama ba ito? Maririnig sa trend. Huwag po nating sandalan ng pintuan. So, tama ba? Hindi. Dapat daw, huwag po nating sandalan ang pinto. Kasi ang pinto ay yung harang sa isang daan. Ang pintuan naman ay kung saan nakalagay ang pinto o yung pinagkakabitan ng pinto. So, in short, ang pinto ay tinatawag natin sa Ingles na door. Doon tayo, halimbawa, may kumakatok sa pinto. Yun mismo yun. Pero kapag ka sinabi natin pintuan, doorway. Okay? Huwag kayong magsiksikan sa pintuan sa mismong pinagkakabitan ng pinto o mismong daanan. Sa mismong doorway. Okay? Naintindihan po? And makakapagsiksikan pa kayo sa pintuan? Hindi. Kasi doon nakalagay yung mismong pinto. Yung pinagkakabitan. Okay? So, kapareho lang din ng hagdan at hagdanan. Yung pinto at pintuan. Hagdan ay mga baitang o baitang na inaakyatan at binababaan sa bahay. Yung mga yon, yung steps. Mabilis niyang inakyat ang hagdan upang marating ang klinika. Pero yung hagdanan, yun yung bahagi ng bahay na kinalalagyan mismo ng hagdan. So, yung mga baitang na yon, saan ikinabit yon? Yun yun. Halimbawa, matibay ang hagdanan ng kanilang bahay kaya hindi gumuho ang hagdan nang matapos ang lindol. Okay, clear po tayo? Okay, next. Next natin. Okay, ito na ulit na, so alisin natin. Next natin ay bitiwan at bitawan. Ayan. So, bitiwan at bitawan. Ang bitawan ay mula sa salitang ugat ng bitaw. Pero kasi, madalas natin ginagamit ang bitaw. Pero alam nyo ba na ang bitawan ay tumutukoy sa lugar o puo kung saan ginaganap ang pagpapalabas o pagsasabong ng manok. Ibig sabihin, hindi talaga dapat natin siya ginagamit. Kasi ang ang wastong salita na dapat natin ginagamit ay bitiwan. Okay? Kasi ang bitaw, again, lugar kung saan magaganap ang pagsasabong o pagpapalabas. Halimbawa, dinala niya ang kanyang panabong na manok sa bitawan. Ayun. So, ang tama daw ay bitiw. Tumutukoy sa aksyon ng pagpapakawala, pag-alis ng hawak o pagpapaalis. Halimbawa, nabitiwan ni Aling Nena ang mga pinamalengke niya dahil sa takot. So, ito yung aksyon na ginawa mo. Ano yung aksyon na ginawa mo dahil natakot ka? Nabitiwan mo yung mga pinamili mo sa palengke. So, again, ang wastong gamit ay bitiwan at hindi bitawan.
Ayan. So, bitiwan mo nga yan. Pero, pero aminin ninyo, tayo rin, kahit ako, madalas nagagamit ko yung bitawan. Kasi dun na tayo sanay. Dun na sanay yung ating dila. But again, sa rules natin sa Filipino, bitiwan ang dapat mong ginagamit. Okay po? Okay, sige. Next slide. Taga o tiga. Ano ba yung dapat natin gamitin? Taga ba o tiga? So, sabi, walang unlaping tiga. So, wala tayong unlaping tiga. Pero may unlapi tayong taga. Kaya mapapansin ninyo, may gitning siya. So, unlapi siya, idinidikit natin siya sa mga salitang ugat or sa mga salita. Pero, taga, so, linawin lang natin, ang taga ay ang unlapi na nagpapahiwatig ng pinagmula ng isang tao, bagay o hayop. Halimbawa, taga Negros ang napangasawa ni Noma. So, taga saan ang napangasawa? Taga Negros. So, kung mapapansin ninyo, Negros ay malaking letra. Number 2, ako ang palaging tagahugas ng pinggan sa gabi. So, ma'am, bakit dito yung taga sa number 2, tagahugas, magkaduktong siya. Samantalang sa number 1, may gitling pa tayong ginamit. So, isang paalala lang, gumagamit lamang ng gitling kapag sinusundan ito ng pangalang pantangi. Okay, ano ba yung pangalang pantangi? Yung tiyak, yung specific. So, Negros, tiyak na ngalan ng lugar. Okay po? Clear po tayo. So, para mas magbigay linaw din, yung taga, saka yung tiga. Again, walang tiga ha. So, para mas mabigyan linaw bakit may gitling at dun lang ba sa mga pangalang pantangi tayo gumagamit nun, ito yung isa pang clue. Gumagamit tayo ng gitling sa mga tambalang salita. So, pag sinabi nating tambalang salita, ito yung mga salitang pinagtatambal natin, pinagdidikit natin para makabuo tayo ng panibagong kahulugan. Halimbawa, lakad plus pagong. Lakad, gitling, pagong. Ibig sabihin ng lakad, pagong, hayop, di ba? Pero para makabuo tayo ng panibagong salita, ng panibagong kahulugan, lakad, pagong, ibig sabihin nun, mabagal. Ayan, tambalang salita, pinagsama natin. Number 2, sa pag-uulit ng salita, opo, gumagamit din tayo ng gitling kapag ang salita ay inuulit natin. Okay, halimbawa, sino, ano, kanya, Okay, ayan po yun. Sa number 3, sa mga salitang hiram o banyaga. So, may gitning tayo kapag gumamit tayo ng panlapi, tapos, iduduktong mo siya sa salitang hiniram natin or sa salitang Ingles. Halimbawa, panlapi, compute. Gitling, compute. Okay, mag-compute. Count. Okay, plus count. Pwede naman kasing magbilang no? In English mo pa. So, pag hindi mo maalam yung Tagalog ng count, pwede naman din, mag-count. Para kang dyan, Taglish. Ayan. So, number 4, sa pagitan ng panlaping ika at numero. So, ang panlapi natin ika, kapag ang sinusundang salita nun ay number, so, gagamit ka ng gitling. Halimbawa, ika-4 ng hapon, ika-5 ng ika-5 ng hapon. Ayan. So, halimbawa natin yan. Next naman, malinaw po ha sa mga gitling. Balik ulit tayo sa wastong gamit. May at mayroon. Ang mga salitang may at mayroon ay halos magkasintulad. Ibig sabihin, hindi sila nagkakalayo ng kahulugan. Ang pinagkaiba lamang ay ang paggamit nito ng wasto sa pangungusap. So, meron pa pala, kahit hindi sila nagkakalayo, kailangan magamit mo pa rin pala ito ng wasto. Ano yun? Okay, may, kapag ang ginagamit ay sinusundang salita, ay pangalan.
or noun. May pulis, may ipis. Ayan, noun. Pwede rin gamitin ang may kapag ang sinusundang salita ay mga pandiwa. Ayan. Halimbawa, may umaawit, may tumatahol. Next naman, ginagamit din natin ang may kapag mga adjectives or pang-uri. May maganda, may magara. Oh, okay pa. Clear po tayo doon. Next po, ginagamit naman natin ang mayroon kapag ang sumusunod na salita ay isang kataga, isang panghalip na maaaring panao o pamatlig at isang pang-abay na panlunan. Okay, halimbawa, ng mayroon natin, meron siyang malaking suliranin sa kanyang asawa. Okay, panghalip, di ba? Meron kayang pasok bukas? Meron itong mabisang sangkap laban sa pagtatae? Meron na ba siyang gamit sa pananahi? Ayan. So, meron ang gagamitin natin. So, yung na ay mga kataga. Okay po. Okay, next naman ay gamit ng din at rin, daw at raw. So, unahin natin yung raw at rin. Tatandaan ninyo kapag ka raw sa rin, ginagamit natin siya kapag ka ang sinusundang salita ay nagtatapos sa patinig, yung mga a, e, i, o, u. Pero, meron din tayong tinatawag na malapatinig o yung mga semi-vowel na w o w at y. So, ginagamit natin ang raw at rin. Halimbawa, pumunta ka rito. Rito. Okay? At rin, raw, rin eh. Halimbawa, taga Davao rin si Imelda. Nag-away raw, nag-aaway raw ang mga bata, maliligo rin eh ang mga dalaga. Sa katotohanan, yung rito saka rin eh, ay nagagamit din natin rito. Pagtuturo, di ba? Rito, rine. Yung rine ay, ang alam ko ito ay sa Batanggenyo o gamit ng mga Batanggenyo. Ayan. So, kung mapapansin ninyo, saan sila lahat nagtapos? Sa mga vowel, okay, o sa mga patinig. A, O, Y. Ang Y ay malapatinig, ang O ay patinig. Ayan. So, in short, gagamitin mo ang din at daw kapag ka hindi bawal, di ba? So, ginagamit mo siya kapag ka ang salita o ang sinusundang salita ay nagtatapos sa mga katinig. Sa ilog daw, G, okay? Pupunta rin, N. Tagapasig din. Okay, ayan. Ma'am, madalas po ba kailan ba namin ginagamit yan? Lalo na, halimbawa, daw, saka raw. Kapag hindi sa'yo nang galing, di ba? Halimbawa, sabi niya raw. So, ibang tao yung nagsabi, di ba? Halimbawa, magkano daw? Tama ba? Mali. So, ano dapat? Magkano raw? Kuha po? Kasi, ginagamit natin madalas yung magkano daw, pero mali yun. Dapat magkano raw. Bakit? No. Magkano. Ang magkano ay nagtatapos sa letrang O. Kaya ang susundan natin sa ruling natin, dapat rin at raw ang gagamitin mo kasi yun po yung rules natin sa Filipino. Okay po? Okay, next. Kung at kung. Kailan natin ginagamit ang kung at kung? Ginagamit natin ang kung kung ang pangatnig kung ang ginagamit na pangatnig sa mga sugnay na di makapag-isa. So, ma'am, ano po yung mga sugnay na di makapag-iisa? Ito yung tinatawag nating mga clauses. Okay? Meron tayong dependent,
independent clauses sa mga pangungusap sa ugnayan, gaya ng mapapansin sa halimbawang pangungusap. So guys, pag sinabi nating hugnayan, ang hugnayan ay binubuo ng sugnay na makapag-iisa at sugnay na hindi makapag-iisa. Ibig sabihin, dependent and independent clauses, ito yung tinatawag natin na yung isa, merong simunot palaguri or kaya nga mag-stand alone, samantalang yung isa, nakadepende pa rin doon sa unang statement. Halimbawa, ito, kung sumama ka kay Tricia kung ibig mo. So, ang sugnay na makapag-iisa dyan, yung salitang sumama ka kay Tricia. Ibig mo, hindi siya makapag-iisa. So, hugnayan yan. So, pangalawa, kung siya naririto, tiyak napakaingat natin. Pangatlo, magugunaw ang aking mga pangarap sa buhay kung ako ay hindi makapagtatapos ng pag-aaral. Ayan. So, yan. Diyan natin ginagamit yung kung kapag meron tayong pangungusap na nasaan yung hugnayan. Pangalawa naman, ginagamit naman natin ang kung, buhat ito sa panghalip na ko. Okay? Pinaikling ako. At nilalagyan lamang ng pag-angkop na ng sa pakikipag-ugnay sa salitang sumusunod. Sa makatuwid, ang ko ay nagiging kong dahilan sa pag-angkop, samantalang ang kung ay talagang iisang salita at ito ay pangatnig ng hugnayang pangungusap. Again, hugnayan ay may binubuo ng sugnay na makapag-iisa at sugnay na hindi makapag-iisa. Halimbawa, Pilipinas kong mahal. Hindi naman pwedeng kung kasi wala naman dong clauses. Ang bago kong payong ay naiwan ko sa tindahan. So, pagmamay-ari mo pa rin yung payong na yun. Hahayaan kong maging masaya ka sa piling ng iyong sinta o mahal. Okay. So, walang malilito ha. Madali itong part na to kasi yung kung at kung. Kung ay pinaikli ng salitang ako or ko. Next naman, sina at sila, nina at nila. Ang sila at nila ay panghalip panao. Ibig sabihin, hindi ito sinusundan ng mga pangalan. Wala tayong pangalan dito. Nakita ko sila. Ang gagaling nila. Ayan. Okay. Next naman, ito ay ito naman ay sina at nina. Ang sina at nina ay mga patukoy na maramihan at nasusundan ng pangalan. Okay. Halimbawa, nakita ko sina Jose at Juan. Ang gaganda nina Teresa at Maria. Ayan. So, ano yung common na mistakes natin? Halimbawa, sasabihin natin, nakita ko sila Jose at Juan. Hindi mo nalalagay yung pangalang Jose at Juan. So, kapag kaganyan, ang ilalagay mo, sina. Okay? Ganon din kapag nila. Ang gaganda nila Teresa at Maria. So, kung maglalagay ka ng name, dapat nina ang gagamitin mo. Clear po tayo doon? Okay. And alam ko, ito ang pinaka-last. Yung kina ay ginagamit din natin. So, ang kina ay maramihan ng kay. Okay? Halimbawa, ito dapat may gitning to ha, itong part na to. Wait lang. Itong part na to, dapat ito ay may gitling. So, makikipag-usap ako kina Marta at Cecilia. Kina kasi maramihan. Pero kung makikipag-usap ako kay Marta, isa lang yun. Doon ako makikikain kina Jack at Pat. So, maramihan. Tatandaan lang din natin na wala tayong salitang kila. Okay po? Clear po tayo? Okay. Karagdagan lang po, yung mag na panlapi ay
gumagamit tayo ng gitleng kapagka ang sumunod na salita nun ay mga patinig. So, hindi puwedeng magsama yung katinig saka yung patinig. Okay, kagaya nito, makikipag-usap. So, dapat yan, ang makikipag, pag ay G, so katinig yun, usap ay patinig. So, dapat mayroon siyang gitleng. Okay. Malinaw po ba yung ating naging talakayan? Okay. So sana ay may natutunan kayo sa lecture natin ngayon at napakaswerte ninyo kasi meron tayong mga ganitong pagkakataon para makapag-review kayo. So ulit lang po, kung halimbawa na meron kayong mga parte na hindi maintindihan, may gusto kayong i-clarify, ay maaari nyo akong kontakin sa Facebook account ko, magpakilala lamang po kayo. So maraming salamat at magkita-kita tayo dun sa pinaka-exciting na part, yung rationalization. So thank you and God bless sa inyong paparating na entrance examination. Salamat!